Hi, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Naga City, dito po sa Bicol. Anyway, nakita nyo na yung rally. Na-post ko na rin yan kung yung nangyari dyan sa Raha Sulaiman, dyan po sa May Malate sa Maynila. Kasi meron pong kilos protesta dyan, yung mga anti-Marcos. Kung hindi nyo pa nakikita, no, yung kilos protesta nila dyan. Nilangaw kasi. At may makikita ka doon, para si Jimmy Bondo kata nakita ko nananawagan ito na may mga pumuntang tao dyan. Ang problema, wala Sino pupunta dyan maliban doon sa mga DDS vloggers? Ano yung gusto nyong ipanawagan doon sa inyong kilos protesta? Number 1, Marcos resign. Sinong maniniwala sa inyo doon sa panawagan ninyo na Marcos resign? Bakit yung paalisin si Marcos? Si Marcos yung lumalaban dyan sa corruption na yan, sa flood control projects. Bakit yung paalisin yan? Hindi kayo nakakakuha ng simpatsya. In fairness sa ilang DDS, alam nila yung nangyayari. Marami pa rin naman yung DDS. Sa totoo lang, marami pa rin yan. Siyempre, lagpas thousands pa yan, 10,000s pa yan. Even dito lang sa Metro Manila. Pero, nakikita nila na yung pinaglalaban itong mga organizers na ito, yung mga nag-organize ng rally dyan sa Raha Sulaiman, hindi katanggap-tanggap yung kanilang ipinaglalaban. Kaya hindi sila pumupunta dyan. Marami-rami yan nagpupuntahan dyan. Mga vloggers nga lang, di ba? Kasi di sila tiwala doon sa panawagan nila na Marcos resign. Ano mangyayari niyan kung alisin mo yung mga yan? Di ba? Alisin mo si PBBM. Paano uusad dyan? Siya nagbulgar dyan Remember? Ano kung wala siyang ginawa after ng pagbubulgar? Marami sumunod na ginawa. Di ba? Bumuo ng ICI, gumawa ng investigasyon. At ito, ang pinakamagandang pangyayari. Meron pong announcement si Boying Rimulya. Doon ako nakita nyo na ito for coffee, no? Yung kanyang announcement dito na more or less 12 to 15 po na congressman ang irerekomendang sampahan po ng kaso dahil sila po tumatayo bilang isang mga contractors dito sa flood control scam na yan. Yan, kung nakikita nyo na yan ka-coffee, no? In fairness, kakaupo lang na ito rin po yung Rimulya. Ilang araw pa lang siya dyan, dalawang araw pa lang siya dyan, no? And meron na po agad resulta. 12 to 15 congressman. Mapapakulong mo lang doon yung 50%. Kahit 5 lang yung mapakulong mo siya. O isa o dalawang mapakulong mo siya. Malaking mensahe ang ibig sabihin niya sa mga mababatas na may mga tao nagbabantay sa inyo na hindi nyo pwedeng habang buhay ginagawa yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mabilis tong action na to. Ombudsman Boying Rimulya said 12 to 15 lawmakers are set to face cases for allegedly acting as contractors in government infrastructure projects. Iwalay pa dito yung mga allegedly nakakatanggap ng porsyento, 50% to 30%. Ito po yung mga tumatayong contractors din. Naku, marami yan. Remember yung sinasabi ni Lacson? 60 to 67 ang mga congressman na tumatayong contractors dito sa flood control scams na yan. Itong 12 hanggang 15 na sinasabi ni Boying Rimulya, sa tingin ko ito yung mga solid. Kumbaga may mga matitibay na ebidensya na magdidiin dito sa 12 o 15 na mga congressman na tumatayo din po bilang mga contractors. Kasi naging negosyo na nila yan, lalo na sa mga probinsya. Kasi wala naman sumisilip sa mga probinsya lalo na dyan sa Mindanao area, Visayas. Takot din yung iba dyan, silipin mo yung may patumba ka dyan, di ba? Hindi na masisilip yan. So si Kong, kung hindi siya yung contractor, pamilya na yung contractor. Chavit Singson, umamin din siya mismo, di ba? Pamilya na yung contractor dyan. Project para sa lugar niya, pamilya na rin yung contractor. Rimulya said these legislators are among the 67 so-called contractors or congressmen contractors being investigated in connection with the flood control project anomalies. Marami-rami pa yan ka-coffee, no? Pero yung case build-up na sinasabi natin dyan, kasi hindi naman basta-basta sampa ka lang sampa ng kaso. Tulad ng sinasabi ng ating presidente sa kanyang podcast, kailangan matibay yung kasong isasampa mo dyan. Kasi mamaya ilang ka sa technicalities dyan, matalo ka pa. Diba? Alam mong salarin yan, alam mong nagnakaw yan sa kaban ng bayan, pero dahil hindi matibay yung ebidensya mo, tumadaan ka pa sa technicalities, lugi ka. Diba? Kawawa ang gobyerno. Imbis na makakulong yung congressman, ibinadali mo yung kaso, hindi matibay yung ebidensya mo, baliwala lang. Sa tingin ko, itong sinasabi ni Rimulya na 12 o 15 na contractors, matibay-tibay na po yung mga ebidensya nila. Kasi mabilis din naman kumilos ang ICC In fairness din naman,
yung working relationship nitong ICC at sa iba pa pong mga kanilang ipinapatawag na ahensya ng gobyerno, nagiging smooth naman. Bagamat hindi natin nakikita kasi hindi naka-televise yung mga nangyayari dyan, pero kahit pa paano, sa tingin ko rin naman, smooth yan kasi may nakikita tayong aksyon, may nakikita tayong resulta dito sa nangyayaring investigasyon na ito. Tulad yung sinasabi ko sa inyo, ipakulong mo lang dyan kahit 5 lang ipakulong mo dyan o kahit 2 lang ipakulong mo dyan malaking mensahe na yan para sa mga mambabatas, no? He described them as the low-lying fruits whose cases are easiest to prove, noting that this would soon be filed before the Sandigan Bayan. Kumbaga, ang analogy dito ni Remulla, obvious na contractors itong mga congressman na yan. At madaling mapatunayan na contractors siyang mga yan. Yan ang sinasabi dyan ni Remulla. Adjadjaan na yung mga ebidensya yan, napipitasin mo na lang. Low-lying fruits na lang yan. Kumbaga wag ka na magbulag-bulagan. Ito nga sinasabi natin, noon pa yan Marami na nakakaalam na maraming mga sangkot dyan Ang problema nga bulag-bulagan bigi-bigihan Masasampahan mo ba naman yung kalyado mo yan, di ba? Parang hindi ko, may nasampahan ba dyan? Di ba sinampahan ng kaso yung mga yan Kaya ngayon obvious na napakabilis mapatunayan na sangkot itong mga mababatas na ito. Imagine mo 12 yan. Marami pa yan. The Ombudsman did not identify the lawmakers but assured that the first batch of cases could be filed by November. So ngayon po anong petsa ba ngayon? October 13. So a matter of 17 days. 17 or 18 days. O holiday November 1 or 2, sige November 3. More or less 20 days na lang po. May masasampahan na po. Kaya na ba pumutok yan, itong issue na to dito sa flood control scam na yan. SONA, July ang SONA, August, September, October, November. Sa loob lamang po ng 4 na buwan, kahit pa paano may makikita po tayong resulta. Pag once na maisampa na yan dyan sa Sandigan Bayan at isolidify pa itong kaso, magkala pa ng mga ebidensya, mas mapapabilis po yung pagkakakulong natin. Huwag agad tayo masyado magmamadali, di ba? Kasi doon naiintindihan nila natin ang sentimiento ng ilan nating mga kababayan. Masyado excited di ba? Pinipressure na nila si Presidente, bakit hanggang ngayon wala pa rin nakukulong? Bakit ang tagal-tagal na dyan? Ba't walang napaparusahan dyan sa flood control scams na yan? Kalma lang, di ba? Baby, kalma, ika nga. Kinakailangan matibay po yung ating mga ebidensya. Ang importante dito, umuusad. Kung slowly, at least surely, di ba? And I don't think na slow yung pag-usad ng hustisya dito kasi yung comparison niya natin dyan, yung kaso ni Janet Napoles, medyo ilang taon po bago may mga nasampulan dyan. Ito, ilang buwan pa lang po tayo, diba? 4 na buwan pa lang tayo, kahit pa paano marami na pong nangyari. Yung pag-freeze lang sa assets ng ilang mga mambabatas, malaking bagay na po yan. Yung pag-issue ng lookout bulletin order para sa mga mambabatas na para hindi nila sila basta-basta makakapagtago, malaking bagay na rin po yan. Diba? Kahit pa paano, mabilis po yung development. So, kaunting tiwala pa. Yun ang ating panawagan dyan. Kaunting tiwala pa sa ating gobyerno. Tiwala kay PBBM. Kasi si PBBM, very committed siya dyan. Kailangan nating i-address itong problema na yan. Makikita mo naman sa aksyon ng ICC yan. Makikita mo sa aksyon ng DOJ. Makikita mo sa aksyon ng Ombudsman. Kaya hindi lang natin maintindihan itong mga anti-Marcos na kinakailangan nyo pong mag-rally kahit wala nang pumupunta sa inyo dyan at gusto nyo pang mapatalsik si PBBM. Hindi nyo napapansin yan na yung pinapatalsik ninyo, siya yung nagbulgar niyan. Yung pinapatalsik nyo, siya yung may political will na papanagutin yung mga sangkot dito sa flood control scam. Tapos gusto nyo tanggalin, di ba? Common sense yun Pagpapawisan ako, pasensya na kayo dahil mainit nasa labas tayo ng hotel, nahihiya rin naman tayo sa lobby, no? May mga tao. So lumabas tayo, medyo mainit nga lang. So pasensya na kayo at pinagpapawisan ako. Nag-gets nyo ka-coffee yung pinupunto ko dyan sa mga anti-Marcos, mga hindi naman lahat ng DDS yan kasi maraming DDS nag-iisip na rin ng tama nagising na rin o dito sa mga anti-Marcos na patuloy pa rin na nagkikilos protesta, mahiya naman kayo, yung gusto nyong patalsikin, yan ang lumalaban sa korupsyon, yan yung nagbulgar sa korupsyon, yan yung gumawa ng mga paraan para mapanagot yung mga sangkot dyan sa korupsyon, tapos gusto nyong tsugiin. Aba, kapal na mukha ninyo dyan. Sabi ni Remulla, because while we know that they were involved, how can we prove it? Our job is to prove the allegations in court. That's the job of the special prosecutor under the direction of the Ombudsman. Sabi po ni Remulla. Alam mo, kailangan magpakitang gilas dito ni Remulla. Kailangan may masampulan siya dyan. Kasi marami nag-expect sa kanya. Di ba? Yung posisyon na yan ng pagiging Ombudsman talagang pinaglalabanan yan kasi fixed term yan
Hanggang 2032 siya dyan eh. At kung wala siyang mapapakita dyan, baka naman isipin ng tao na nagkamali ang ating presidente sa pagpili sa kanya. So malaki po ang expectation dito kay Remulla, and I don't think sasayangin ni Remulla yung opportunity na pagkakatalaga sa kanya bilang isang ombudsman. Kung ano yung political will ng presidente, kung gaano kataas yung political will ng presidente, sana mas mataas pa yung kanyang political will na papanagutin itong mga opisyal na gobyerno na sangkot dito sa flood control scams. Ganun lang yun eh. Matindi na yung ating presidente, dapat tindihan pa ni Remulla dyan at mapanagot niya yung mga dapat mapanagot. Simple lang yan. Marami nag-expect sa kanya, kailangan niyang patunayan. And ako, nagtitiwala ako na talagang may patutunayan itong si Remulla. Ang ating hiling lang, sir, magpakulong ka lang kahit isa o dalawang congressman. O bonus na kung 5, bonus na kung 12, bonus na kung maging 20 o 30 o maipakulong mo lahat yung 67 na yan. Bagamat mahirap-hirap na battle yan, ha? Kasi mayayaman yung mga yan. Napakalawak ng resources niyan at kukuha yan na magagaling na abogado. Yan ang problema natin dyan eh. Itong mga congressman na involved, mabilis lang yan para kumuha ng magagaling na abogado, i-delay ng kaso hanggang tuluyan na lang mamatay yan. Hindi natin makukulong yan. Pero hindi natin dapat sukuan yan. Kinakailangan makita ng taong bayan na mapapanagot yung mga yan. Kahit makulong mo man lang yan, kahit yung judgment ay maging favorable sa kanila in the future, at least makita mo na magdusa man lang. Diba? Yan ang ating expectation dyan. Kaya kaunting tiwala pa po sa ating gobyerno, kay PBBM, kay Remulla. Ako nagtitiwala, matindi rin po ang aking pagtitiwala dyan kay Remulla na mapapanagot ang mga dapat mapanagot. Sa mga anti-DDS, isip-isip naman kayo dyan. Ang mga anti-Marcos pala, yung ilang DDS nakapag-isip na. Yung ibang mga anti-Marcos dyan, sige, rally pa rin kayo ng rally kahit wala nang pumupunta dyan sa inyo. Gusto nyo pang patalsikin si PBBM, di ba? Gawin yung productive yung resources ninyo. Imbes na mag-rally kayo, napakamahal mag-organize ng rally dyan sa Raha Sulaiman, magrenta ka pa ng stage, magrenta ka pa ng sound system, maghakot ka pa ng tao, babayaran mo yung mga yan. Millions of pesos ang gagastusin mo yan, nakadistorbo ka pa dyan. O gamitin yung resources na yan, itulong nyo dyan sa mga biktima ng bagyo, sa mga biktima ng lindol, sunod-sunod na lindol yan sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. So kahit dyan nyo na lang sa Davao ibato yan eh. Dyan nyo na sa Davao ibuhos yung resources ninyo. Diba? Tulungan ninyo yung mga kababayan natin. O kung gumastos kayo ng 3 million para sa rally na yan eh, ilang relief goods na yan. Ilang bubong na yan, ilang kahoy na yan na pwede magamit ng ating mga kababayan sa pagpapatayo muli ng kanilang mga tahanan. Yun lang yun eh. Tigil yun na yung kakarali ninyo kasi yung pinapanawagan ninyo, ginagawa na ng presidente. Yung gusto nyong matanggal, uma-action na ang presidente. Diba? Isip-isip kayo dyan. Buti sana kung walang ginagawa ang presidente, buti sana kung nagpapabaya ang presidente at hinahayaan niya lang na manatili ang korupsyon na yan tulad ng ginawa ni Digong. Si Digong alam niya na may korupsyon pero wala naman siyang ginawa dyan. Sige, tuloy pa rin. Hindi ba lang inimbestigahan yung DPWH? Tuloy, dumami pa ng dumami yung pera nitong mga damukal na mambabatas. Mga damukal na contractors, ninakawan ang kaban ng bayan dahil pinabayaan lang. Si PBBM hindi naman eh. Nakatenga ba siya? Dead na ba siya dito sa sitwasyon na yan? Wala ba siyang ginagawa para i-address itong problema na yan? Napakarami. Kaya isip-isip din po kayo. Isip-isip po kayo. Kumikilos ang ating presidente. Magising kayo. Mauntog kayo. Itigilin nyo yung panawagan ninyong Marcos resign. Marcos resign. Dahil nakakatawa lang kayo. Hindi na nga kayo sinusuportahan. Sige pa rin kayo. Marcos resign pa rin kayo. Marcos resign. Ay nako. O siya sige. I-komento po ang inyong opinion, reaction sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, huwag pong kakalimutan mag-like and subscribe. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo at magkita-kita tayo ka-coffee sa akin susunod na videos. Paalam po sa inyo, bye-bye.